Ang mga ilog ay importante pagdating sa water quality ng ating mga karagatan. Hindi na ito bago na idea kasi yung tubig mo naman na galing sa mga ilog dun sa taas ng bundok ay dumadaloy sila papunta dun sa dagat. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang ganitong role ng mga ilog sa Manila Bay gamit ang satellite data from 2002 hanggang 2016. Hello everyone at welcome sa isa na namang episode ng Marine and Earth Science Learning Hub. Ang main reference material natin ngayon ay itong bagong paper namin. So ito ay produkto ng Project Mappable which was funded by DOST at ang project leader namin ay si Engineer Ariel Blanco or Dr. Ariel Blanco. And as usual, kung gusto nyong basahin yung paper, check nyo lang yung link sa description. So ang title nito ay Riverine Inputs into Manila Bay, Philippines Potentially Drive Changes in Chlorophyll A and Total Suspended Matter Concentrations Measured from MODIS. Mamaya ipapaliwanag ko bakit may word dyan na potentially. Yung MODIS, yun yung satellite or yung sensor. So acronym lang yan. Ang buong meaning ay Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Ang Manila Bay ay isa sa mga major harbors sa bansa. And I guess alam na natin yun lahat. Yung white na linya dito, yun yung kabuuan ng Manila Bay watershed. At naka-delineate na rin dito yung iba-ibang river basin. Ang dalawang main tributaries ng Manila Bay ay yung Pasig River and Pampanga River which contributes to 70% of the freshwater flux. So dahil sa industrialization and urbanization sa paligid ng Manila Bay, nagresulta ito sa deterioration or pagbaba ng water quality. Kaya naman noong 2008, nag-issue ng mandamus yung Supreme Court natin para i-require yung Philippine government na linisin ang Manila Bay. Madami na ring studies na nagawa dito and as we all know, yung mga traditional methods in studying water quality ay very labor intensive siya and time consuming dahil babalik kayo ng madaming beses dun sa study site para kumuha ng water samples, mag-measure ng water quality, tapos yung water samples nyo dadalhin nyo pa sa lab para mag-measure ng iba pang water quality parameters. And then gagawin mo yun ng paulit-ulit. Kaya dito ngayon pumapasok yung advantage ng remote sensing or paggamit ng mga satellites kasi hindi mo na kailangan pabalik-balik ka dun sa study site. Ang pabalik-balik na lang dun sa study site ay yung satellite mismo. So may mga pag-aaral na nagsasabi na pwede tayong makakuha ng mga accurate measurements ng water quality parameters like chlorophyll A and TSM gamit ang Himawari 8 and Sentinel-3 na mga satellites pero wala pang published na reports in using MODIS na dataset. So bakit chlorophyll A and TSM? Ito kasi yung pinaka-common na water quality parameters na sinusukat gamit yung mga satellites. So yung chlorophyll A ay related siya sa biological activity kasi correlated siya with nutrient concentration and algal production. On the other hand, yung TSM, as the name suggests, nag-indicate siya ng presence ng mga suspended sediments. So ngayon, ang objective ng study namin ay tingnan ang spatial and temporal changes ng chlorophyll A and TSM concentrations from 2002 hanggang 2016. At pangalawa, tingnan kung ano yung possible na factors na nagko-contribute sa changes na to tulad na lang ng precipitation, runoff, sea surface temperature, and wind speed. Ang methodology ay may dalawang parts. Una, syempre ay i-calculate yung chlorophyll A and TSM concentrations at pangalawa, i-compare siya with the environmental variables. So for the first part, yung MODIS products, pre-process siya gamit yung algorithm na to, yung Case2 Regional Cost Color or yung C2RCC na algorithm. So hindi ko na to i-discuss kasi yung mga co-authors ko yung gumawa nito. Ang naging focus ko ay itong second part. So yung mga environmental variables na nabanggit ko kanina, kinuha namin siya sa global na dataset na tinatawag natin na ERA5 or yung European Center for Medium Range Weather Forecasts Reanalysis 5. So global ito na graded na dataset. So para ma-analyze namin yung environmental variables na possibly nagko-contribute dun sa pagbabago ng water quality parameters, hinati muna namin yung Manila Bay into 6 zones or optical water types. So ito yon yung numbers 1, 2,
3, 4, 5, 6. At yung paghahati na yan, based lang yan sa satellite data. So iba-iba yung spectral characteristics ng bawat zone na yan. Yun ang naging basis bakit 6 na zones. Tapos yung precipitation and runoff, yung ginawa namin dito, in-average namin lahat ng yellow na points na pasok doon sa Manila Bay watershed. So itong mga dots na nakikita nyo dito, yung yellow dots na yan, yun yung grid points ng ERA 5 na dataset. For sea surface temperature and wind speed, isang point lang yung pasok doon sa Manila Bay. So yun lang yung ginamit namin. So ngayon, tingnan na natin yung time series ng chlorophyll A and TSM. Yung figure sa taas, yun yung concentration ng chlorophyll A. Yung sa baba, yun yung TSM. At yung x-axis, yun yung time natin. So from 2002 hanggang 2016. Ang colored na lines dito, yun yung time series plots ng bawat zone. At ang mapapansin nyo dito, immediately ay yung zone 1 or OWT1, yun ang may pinakamataas na concentrations at mataas din yung range ng concentrations ng both chlorophyll A and TSM. Tapos yung both chlorophyll A and TSM ay bumababa yung concentrations nila from zone 1 or OWT1 hanggang OWT6. Meron tayong mapapansin na pagtaas at pagbaba ng concentrations ng both water quality parameters. So tumataas siya during the wet season which is around June to November and bumababa naman siya during the dry season which is around May to December. So yung pagkahati pala na to ng wet and dry based siya sa modified Coronas na classification scheme. So yung Pilipinas meron tayong 4 na climate types at dito sa Manila Bay, ito siya. At ngayon, kung ipa-plot mo yung concentrations between the wet and dry season, statistically significant siya. So dito sa taas na plot, yun yung for chlorophyll A, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, at sa baba, yun yung para sa TSM. Yung dash na linya, yun yung sa wet season, yung solid na linya, yun yung dry season. Statistically significant siya. Kung mapapansin nyo, less than 0.05 yung p-value. At annual timescales, ito yung makikita nyo. So para magawa tong figure na to, yung ginawa namin, lahat ng January from 2002 hanggang 2016, in-average namin siya. February, ganun din, in-average namin. Lahat ng February from 2002 hanggang 2016, and so on and so forth. Yung kulay, yun yung concentrations. Kapag mas dark na green, mas mataas yung chlorophyll A concentrations. And kapag mas brown, mataas yung TSM concentrations. At may mga ilang bagay tayo na mapapansin dito. Una, mataas yung concentrations ng both chlorophyll A and TSM sa northern coast ng Manila Bay. So kung mapapansin nyo, mas green at mas brown yung northern part ng Manila Bay. Pangalawa din na mapapansin nyo ay yung increase ng concentrations during the wet season na around June to November ay visually observable siya dito sa zones 1 hanggang 3. Kung mapapansin nyo, magiging mas green siya from June to November. Tapos, ganon din for TSM, nagiging mas brown siya from June hanggang November. Ang pangatlo na mapapansin nyo ay within Zone 3, so ito yung Zone 3, may mapapansin tayo na anomalously high na concentrations ng both chlorophyll A and TSM dito sa bunganga ng Pasig River. So mataas yung concentrations niya halos all throughout the year compared doon sa surrounding areas niya. So ganun din makikita ninyo dito for chlorophyll A. So ngayon, paano sila nagko-connect with the environmental variables? So again, yung first two plots dito sa taas, yun yung chlorophyll A at TSM. Yung colored na linya, yun yung time series plots ng bawat zone from 1 to 6. Dito naman yung plot ng precipitation, solid na line, at yung runoff, yung dashed na line. Dito naman yung wind speed, solid line, and yung dashed line, yung sea surface temperature. Yung table na to, ito na ngayon yung correlation ng chlorophyll A sa environmental variables sa bawat
zone. So TSM, precipitation, runoff, wind speed, and sea surface temperature. Ganon din sa table na to. Ito yung correlation ng total suspended matter with the environmental variables sa bawat zone. Mapapansin nyo dito na ang chlorophyll A and TSM ay correlated sila. Pangalawa, yung chlorophyll A and TSM ay mas correlated sila sa precipitation and runoff compared to wind speed and sea surface temperature. Ang TSM ay mas mataas yung concentration niya with runoff compared to precipitation dahil ang runoff natin naturally ay naglalag siya doon sa precipitation. Pero kailangan nyo palang i-take note na yung lahat ng time series plots dito ay monthly siya na average. In the real world setting, kung makakakuha tayo ng mas finer na time series, like for example every day or every 5 days, yung lag ng runoff with precipitation hindi naman talaga siya aabot ng 1 month. Makikita nyo rin dito na mababa yung correlation ng both chlorophyll A and TSM with sea surface temperature. So bakit namin tiningnan yung sea surface temperature? May nag-publish kasi dati na paper na nagsabi na potentially correlated yung sea surface temperature with chlorophyll A. So tiningnan namin pero hindi namin siya nakita dito sa data namin. Makikita nyo rin na yung TSM ay mababa yung correlation niya with wind speed. Ngayon, bakit namin tiningnan yung wind speed? Yung hypothesis kasi dyan, kapag mataas yung wind speed mo, tataas din dapat yung flow velocity, which in turn ay magre-resulta sa pagbaba ng retention time ng mga suspended matter or suspended sediments. So, yung expectation sana dito ay negatively correlated yung TSM with wind speed, pero hindi namin siya nakikita dito. So, recap lang natin, mataas yung correlation between chlorophyll A, TSM, precipitation, and runoff. Pangalawa, may significant na change ng chlorophyll A and TSM concentrations between the wet and dry seasons. At pangatlo, yung water quality ay largely influenced by precipitation and runoff rather than sea surface temperature and wind speed. At ito ay talagang makikita nyo siya visually within zones 1, 2, 3. Ngayon, ang tanong, bakit mataas yung concentrations ng both chlorophyll A and TSM sa zone 1 at sa mouth ng Pasig River? So para sa zone 1, ang Pampanga River Basin kasi yun yung pinakamalaking watershed natin sa Manila Bay. So malaking factor din yun bakit siya yung may pinakamataas na concentrations and pinakamataas din na range of concentrations. Ang pangalawang factor din dito ay yung river mouth ng Pampanga River ay meron tayong extensive na mariculture activity. So yung both factors na to, yun yung nagko-contribute bakit mataas yung concentrations ng both chlorophyll A and TSM dito sa Zone 1 or OWT1. Ngayon, for Pasig River, I guess alam naman to ng lahat na highly urbanized yung Metro Manila, kaya malaking factor din ito bakit mataas yung concentrations ng both chlorophyll A and TSM all throughout the year, and bakit yung river mouth ay mataas yung concentrations niya compared doon sa surrounding areas. Yung limitation pala nung study namin, kung mapapansin nyo, lahat ng measurements namin ay hindi siya na ground truth. Mainly because hindi nag-overlap yung coverage ng dataset doon sa coverage ng project. Again, yung coverage ng dataset 2002 hanggang 2016, pero yung project nagsimula siya I think around 2019 at nag-end siya nung 2022. Hindi sila nag-overlap, so wala rin kaming way na mag-ground truth yung measurements namin. Regardless, nakakabigay din ito ng idea ng overall na trends or patterns ng changes ng chlorophyll A and TSM concentrations. Nakakabigay pa rin siya ng important na insights. Kaya may word doon na potentially sa title. So to summarize, yung water quality ay largely influenced siya ng precipitation and runoff. And therefore, kung gusto natin na mag-improve yung water quality ng Manila Bay or maging malinis ang Manila Bay,
importante na dapat malinis din ang mga ilog natin. So hanggang dito na lang muna tayo. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to like, share, and subscribe. At paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam namin kung hanggang saan umabot ang aming video.